Isa ang Barangay San Isidro at Intusan Road, Bayan ng Palanas, Masbate ay may mga proyektong rehab, regraveling, na pinondohan ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate, na nagkakahalaga ng 5,953,000 sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio T. Co. Ang rehab at regraveling mula San Isidro Intusan Road ay ating napag-alaman na kasama ito sa kaso na isinampa kay Governor Antonio Co. Di umanong Ghosts Project na 20 rehab, regraveling at talong road opening project di umano. Inaward ito ng Masbate Capital sa 4J Constructions noong October 3, 2022, na pag-aari ni Attorney Jason Arevalo. Kaya ang people of Masbate ay minabuti naming personal na puntahan ang naturang barangay at para tuklasin ang katotohanan. Bago marating ang Barangay San Isidro mula Maravilla ay 4 na barangay muna ang madadaanan. Ngunit nang aming marating ang San Isidro ay kaagad tayong nakipag-usap sa mga residente hinggil sa naturang proyekto noong 2022, ayon sa kanila kung sana meron rehab at regraveling ay sana hindi sila mahihirapan, dumaan sa maputik at madulas na kalsada pag tag-ulan, para bumaba ng bayan. Ang tanong ng mga residente, nasaan ang 5 milyon? At nang aming binaybay ang kalsada ay ganito ang aming natuklasan, makipot na kalsada at tila bay daanan lamang ng mga balse gamit ang kalabaw. Ngunit kung ating pagbabasihan ang naturang proyekto na rehab and regraveling ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate, dapat ay may 7 metro ang lapad ng kalsada at ay may kapal ito na 12 pulgada na embankment. Ngunit kung ating makikita ay malayo ito sa totoong works of program ng naturang rehab regraveling ng Kapitolyo. Ang San Isidro Intusan Road ay nai-award ito sa 4J Construction sa halagang 5,953,000.83. Ang naturang proyekto ay nagsimula noong October 5, 2022. At tatapusin lamang sa 6 na araw, at agad nang sumiti ng 100% completion matapos ang 6 na araw, pero kung pagbabasihan ang mga equipment na isinumiti ng naturang contractor ay dapat diskwalipikado ito dahil sa walang sapat na kagamitan para sa ganito kalaki at dami ng proyekto. At base din sa isinumeting equipment na gagamitin sa bawat proyektong ito ay mayroon siyang gagamitin na 8 units road grader, 2 units backhoe, 2 units bulldozer, 2 units dump truck, 2 units payloader, 5 units water truck. Ngunit nang tayo ay magtanong sa mga residente sa naturang barangay ay isang grader lang di umano ang pumasok upang corrosion o strip ang mga damo at kanal, kaya hindi nakakapagtaka na magkaroon ng kaso ang naturang gobernador at ang contractor dahil sa ganitong mga gawaing maanumalyang proyekto. Para sa mga susunod na update follow at share.